Nagtipon ang mga opisyales at empleyado ng ARMM nitong ika-25 ng Enero sa harapan ng Office of the Bangsamoro People sa lungsod ng Cotabato para sa pagunita sa insidenteng naganap sa Mama Sapano noong taong 2015. Nag-alay ang lahat ng panalangin para sa mga nasawi. Binasa naman ni Deputy Executive Secretary John Dewey Balagot ang mensahe ni ARMM Governor Mujib Hataman para sa okasyon. A year has passed since the Mama Sapano encounter that left more than 60 dead and prompted the evacuation of at least 120,000 residents. It is our hope that in the coming days and beyond, we will continue to work together towards just and lasting peace. Ayon naman kay Engineer James Block ng 2nd District Engineering Office, naglaan ng ARMM ng 667 milyon na pondo para sa iba't ibang proyektong pang-infrastruktura sa Mama Sapano. Kabilang dito ang 120-meter na footbridge sa Barangay Tucanalipaw, access roads, school buildings, water sanitation facilities at proyektong pang-infrastruktura mula sa ARMM Health, Education, Livelihood, Peace and Governance and Synergy o HELPS. Labis naman ang pasasalamat ni Noraisa Anok, Grade 8 Advisor ng Haji Sali Kalaing National High School sa mga proyektong ibinigay sa kanila. Sa kanyang mensahe para sa mga mag-aaral ng Mama Sapano, Ani Anok, hindi ito ang katapusan ng mundo natin, hindi ito ang katapusan ng pangarap natin. Tuloy ang pangarap, tuloy ang hindi kami nawala ng pag-asa na bigyan yung mga bata ng panibagong pag-asa. Nagbigay din ng mensahe si Nurumbay Uto, valedictoria ng Haji Sali Kalaing National High School sa Tucanalipaw. Aniya, nagpapasalamat po kami sa mga hindi nakalimot, sa mga nagpahatid at nagdala hindi lamang ng simpatya, kundi ng maagap na tulong at taus-pusong pakikisa sa amin, mga nasa Mama Sapano. Sa pamamagitan ng mga tulong, proyekto at programa sa bayan ng Mama Sapano, inaasahang maaayos ang kanilang pamumuhay. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.